Ipinagmalaki ng National Irrigation Administration o NIA ang mga proyekto na nakumpleto noong nakaraang taon. Inaasahan naman nila na ngayong 2025 na madaragdagan ng ani, supply ng kuryente at makapagpatayo ng high dam para magamit na patubig tuwing panahon ng tagtuyot. Yan ang ulat ni Joshua Garcia. Mas maraming ani para sa seguridad ng pagkain at matatag na supply ng kuryente. Ito ang inaasahan ng National Irrigation Administration ngayong taon kasabay ng kanilang mga accomplishment noong 2024. Ayon kay NIA Administrator Engineer Eduardo Gilen, nasa 20,000 hektarya ng lupa lamang ang natutubigan sa mga nakalipas na taon. Pero nitong 2024, nakapagtala sila ng 70,000 hektarya para sa kanilang turnover ng irrigated lands sa tulong ng digitalisasyon at makabagong kagamitan ng ahensya. So nagpagawa po ako ng Regional Irrigation Master Plan, and with that, nakaipon po kami ng, na-find out namin na mayroon pang 920,000 hectares na pwedeng irrigate on top of the 3.2 million. Meron din po kami mga individual na mga solar pump irrigations na meron pang artificial intelligence. Napakaganda po yung ating may short term, medium term at long term projects po ang NIA. Ipinagmalaki rin ng NIA sa programang Bagong Pilipinas ngayon ang mga proyekto gaya ng Malmar Project, Pasukin Solvic Dam at iba pa multi-purpose dam na inabot na ng halos isang dekada bago ang implementasyon. Inaasahan ng NIA na madadagdagan ng ani ngayong 2025 bukod sa supply ng palay, madadagdagan din ang supply ng kuryente dahil sa gagawin nilang bagong sistema ng pagtatanim gamit ang patubig na magmumula sa mga dam, katuwang ang kagawaran ng agrikultura at iba pang ahensya ng pamahalaan. Plano rin ng NIA ang pagtatayo ng mga high dam para makaipon ng mas maraming tubig tuwing tag-ulan para magamit na patubig tuwing panahon ng tagtuyot. Samantala, ayon kay Engineer Gilen, sincero ang mithiin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabigyan ng magandang kinabukasan, partikular na ang mga magsasaka sa bansa. Maasahan po ng ating mga magsasaka mas marami pang tulong, sustainable na tulong para sa kanila kasi ang gusto ng ating Pangulo yung empowerment ng ating mga farmers. Yun ang ultimate na gusto nating ma-achieve, ma-empower sila para makatayo sila sa sarili nilang paa. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.